forward, Lilet. Nung gabing pinaslang si Attorney Mer, may nakita raw siyang taong kahina-hinalang nakatambay malapit sa bahay ng nanay mo. Papaano kung mayroong nakakita sa'yo na galing ka kala Meredith? What if bigla na lang siyang sumulpot at magsalita against you? Kaya hindi malayo maging suspect ka din, anak. Mas maliit pa sa'yo yung chance na makalaya ka. Mas malaki naman yung paniniwala ko sa Diyos. Nang tiwala ko na mananalo ang tama sa mali. Okay, that's enough, you two. You honestly think threatening the accused or making heartfelt speeches is gonna get your mother the justice she deserves? If you truly are the capable lawyer everyone claims you are, Attorney Alon, makikita mo talaga kung anong totoo. Save the dramatic showdown for the courtroom, ladies. We don't want to steal the spotlight away from the judge, do we? Ang tapang mo pa rin talaga, Lilet, ano? Let's see how your confidence lasts when the gavel falls. Magugulat ka talaga, Attorney Ira. Because justice has a way of unveiling the truth sa hindi mo inaasahang paraan. Magugulat ka na lang. Sinasampal ka na ng katotohanan. Oh, Trixie, can you believe it? This is the moment we've all been waiting for. Ayan, lilitisin na si Lilet. Ang saya-saya nilang panoorin. Live imprisonment would be just perfect. Sana nga masentensyahan na ng habang buhay na pagkabilanggo ang Lilet na yan. Mom, ang haba pa ng tatakbuhin ng kaso. Do you really think mako-convict si Lilet? Well, dapat lang. Imagine, finally we can say goodbye to the case she brings into our lives. Babalik kaya sa atin si Dad if that happens? Who knows? Malay mo, maisip ng daddy mo na mas masaya na wala si Lilet. So here's to hoping they can finally close the curtain to this chapter of our lives. Cheers to a life without Lilet. This case is not as simple as the prosecution would like to make it seem. I ask this court to look beyond the surface. Your Honor, today we will show without a shadow of a doubt that Attorney Lilet Matias committed the gravest act imaginable. Ang pagpatay sa sarili niyang ina, Attorney Meredith Simmons, in cold blood. Ang aking inang si Attorney Meredith Simmons ay isang taong hinahangaan at nirerespeto ko. This was not an act of desperation, but one born out of anger, resentment, and opportunity. We will present evidence and testimony proving that Attorney Matias had both the motive and the means to commit this heinous crime. Ipapakita ko sa hukumang ito ang katotohanan. One that has been twisted by circumstance and speculation. Ang katotohanang hindi ko magagawang patayin ang sarili kong ina. Your witness, prosecution? Mr. Parel, let's indulge the court with a trip down memory lane, shall we? Noong gabing yon at birthday party ni Attorney Meredith Simmons, you worked as a waiter, correct? Yes po. Waiter po ako nung gabing yon sa event. Well, ayon sa toxicology report sa biktima, the absence of ethanol confirms that the dizziness and other effects were directly attributable to a drug called Rohypnol and not alcohol, na maaaring nailagay sa inumin ng biktima noong gabing yon.
Ngayon, Paco, ang tanong ko, alam mo ba kung paano prepare ang mga inumin na sinaserve nyo? Hindi po, attorney. Waiter po ako. And hindi po kasama ang mga waiters sa team na nag-aayos ng pagkain tsaka ng inumin. Thank you, Mr. Paridel. Well, bilang isang waiter, ang trabaho mo, bale, umikot sa venue para mag-serve, no? Yes po. Sa pag-iikot mo, nakita mo ba si Attorney Meredith Simmons na may hawak na inumin nung gabing yon? Nag-toast po siya ng speech niya. Wine po yata ang laman ng baso niya nung gabi niyan. Mr. Paridel, nakita mo bang ininom niya yung laman nun? Hindi ko po maalala. Hindi ko rin po matandaan kung wine nga talaga yun. Well, kung hindi mo maalala, Mr. Paridel, may iba ka pa bang insidenteng natatandaan nung gabing yon na involved si Attorney Meredith Simmons? Maliban po doon sa pinahiya siya nung speech niya. Nakita ko si Attorney Simmons, Attorney Matias, na magkausap na parang may pinagtatalunan. Parang awa mo na, anak. Sabihin mo sa akin, ano pang pwede kong gawin para matanggap mo ko? Alam ko na birthday niyo. But you deserve to know the truth. At ang totoo ko, dapat hindi na kayo umasa. Dahil kahit anong pilit ko, nakaawaan kayo para matanggap kayo, nangingibabaw pa rin yung galit ko sa inyo. Maaari mo bang ilarawan itong video na ito? Na mismong nakunan mo nung gabing yon? The one where, how shall I say this? Attorney Matias wasn't exactly thrilled by her mother's affection. Baka po may makakita sa atin. Opo, yung huling nangyari po, yung kumala si Attorney Matias sa pagkakayakap ni Attorney Simmons, na parang nagmamakaawa si Attorney Simmons. Objection, Your Honor. The witness is merely speculating on what happened. Which part of the testimony, Attorney Matias? The witness is speculating as to what Attorney Meredith Simmons said and deliberately assuming what he supposedly observed to make me look guilty. His interpretation is misleading and unfair. Overruled. The witness was merely describing what he saw. The defense will have the chance to address the issue during cross-examination. Proceed, Attorney Allen. Your Honor, at this point, we would like to present the video evidence taken by the witness himself, Mr. Paco Paridel, on his phone nung gabing yon. Paco, nasa iyo ba ang cellphone na ginamit mo para makapture yung video na yon? At maaari ba namin makita yung mismong video? Opo, Attorney. Ito po yung phone at yan po yung mismong video na nakunan ko. Your Honor, at this point, may we invite the defense counsel to kindly compare the video flashed on the projector with that of the video clip taken by the witness himself on his cell phone. Faithful reproduction, Your Honor. Thank you, Attorney Matias. Your Honor, this video clip was previously provisionally marked as our Exhibit B. Mark it permanently. Mr. Paridel, paano mo naakto ang kunan ang video na yan? Binibidyoan ko po yung venue para isend sa kasamahan kong waiter na malilate para magmadali siya. Dahil dumadami na yung tao sa venue. Nang mahagip ko si Attorney Matias at Attorney Simmons na parang may pinagtatalunan, kaya yon naki-isyoso ako. Kaya ako sila nakunan ng video. Ang nakikita niyo pong lahat is not the tender reunion between mother and daughter. No. No, this is rage. This is Attorney Matias violently pulling away from her own mother. It's quite the spectacle.
isn't it? So, ibig sabihin, malinaw na hindi mo talaga narinig kung ano ang pinag-uusapan namin ni Attorney Meredith Simmons. Tama ba? Opo. No further questions, Your Honor. Your Honor, may I ask the questions in the vernacular? Granted, Attorney Allen. Miss Witness, nanilbihan kayo kay Attorney Meredith Simmons for a good number of years, correct? Opo, attorney. Matagal po akong loyal na kasambahay ni Attorney Mer. Yung una po, stay in lang po. Tapos po, nung mag-asawa na po ako, stay out na po. Malaki po ang naitulong sa akin ni Attorney Mer, lalo na po nung mga utang ko. Kaya malaki po yung pasasalamat ng pamilya ko sa kanya. Miss Witness, maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang nakita mong insidente ng gabing yon batay sa pagkakasunod-sunod sa reenactment video na ipapakita natin mamaya? Miss Witness, Evelyn, ulitin ko ang tanong, Miss Witness. Maaari mo bang ikwento sa hukumang ito ang insidenteng nakita mo kung saan namatay si Attorney Simmons? Opo. Your Honor, we will be presenting a reenactment video based on our witness's testimony. Now, this is with the participation and acquiescence of the accused, Attorney Lilet Matias. This will be a common exhibit between the parties, Your Honor. That's correct, Your Honor. Bakit bukas yung pinto? Evelyn? Evelyn, ikaw ba yan? Evelyn! Hindi ka pa ba umuwi? Evelyn! Saan na kayo? Ma'am, sorry po, nagulat ko po kayo. Naiwan ko kasi yung cellphone ko. Ito po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Evelyn? Pasensya ka na. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede kang pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot. Ay, opo. Sige po. Ay, yung bag ko. Ay, ako na po kukuha. Ito. Ma'am,
Okay lang po bang iwan po kayo ng ganyan ng itsura niyo? Parang kailangan ko po kayong dalhin sa ospital. Ano eh, pakibili na lang yung gamot ko. Ay, sige po. Bibilisan ko po. Sandali po. Para to sa pang-iiwan mo sa akin noon. Para to sa lahat ng dinulot mong sakit sa amin ni Tinang. Wala kang kwentang ina! Miss Witness, maaari mo bang ituro sa hukumang ito na nakita mong walang awang pumukpok ng paulit-ulit kay Attorney Simmons gamit ang gavel replica na siyang kinamatay niya? Opo. Siya po. Si Lilet Matias po ang pamatay kay Attorney Mer. Mangilabot ka sa mga sinasabi mo! Pare-inak-inak pa kayo? Eh, kitang-kita ko ngayon! Basang-basa kita! Nanginginig ka dahil alam mo na hindi totoo yung mga sinasabi mo! Order in the court! Pinalaki kong maayos si Lilet! May puso sa kapwa! May takot sa Diyos! Kaya hindi ako papayag na gawin mo siyang halimaw sa mga paratang mo! I said order in the court! Ay, sa samana ko, paparusahan tayo. Alam ko! Pinapatakbo ka ng kung sino mang kamag-anak ni Satanas! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi mamamatay tao! Ang anak ko! Attorney Matias, control your family. This is not a circus. Do not turn this proceeding into a spectacle. And you, one more emotional outburst from you, and I shall be compelled to have you ejected from my courtroom. Ms. Magas, you testified earlier that you were incredibly moved by Attorney Meredith Simmons' kindness. Sobrang naawa ka sa kanya, malaki ang utang na loob mo sa kanya dahil tinulungan ka niya at ang pamilya mo. Tama ba? Opo. Trinato ka niyang mabuti. At siya lang ang trumato sa yung ganun sa lahat na naging employer mo. Tama ho ba? Opo. Kung ganun, bakit hindi mo siya tinulungan nung gabing yun?
uulitin ko ho yung tanong. Hindi mo siya tinulungan? Tama ba? Hindi mo siya tinulungan laban sa malahalimaw na pagpatay ko sa kanya, kagaya ng pinaparatang niyo sa akin. Tama ba? Your Honor, please let it be put on record that the witness is non-responsive and deliberately refused to answer the questions. Simplihan na lang po natin. Miss Magas, ano po ang timbang niyo? Mga 75 kilos po. Eh, ang height niyo po ay? 5'4" po. Kaya niyo po bang bumuhat ng isang sakong bigas? Siguro po, kulang-kulang sa isang sako. Sakto po. Kung titimbangin ako ngayon, wala pa po ako sa isang sako ng bigas. Objection, Your Honor. Relevance? Attorney Matias, where is this going? Your Honor, please allow me to continue with my questions. Overruled. Proceed. So, Miss Magas, sinasabi mo na meron kang sapat na lakas para bumuhat ng kulang-kulang isang sako ng bigas. Pero tumayo ka lang doon at hindi mo ko sinunggaban, hinila, hinampas ng upuan o kahit na ano? One question at a time. Let her answer. But Your Honor, the witness is still non-responsive. The court has noted that. Go ask another question. Miss Magas, mas maliit ako sa'yo. Far smaller than you are. And yet, wala kang ginawa? Kung may kasalanan siya, kailangan niya managot this time. Yes, nandun siya. Nung gabi ng crime scene, nung matagpuan yung katawan ni Meredith. Ano? Pumunta ako sa bahay ni Mati at nakita ko doon si Lilet. Hawak-hawak niya yung gavel replica! She felt weak, sinundan mo siya, and then sa hilo ni Attorney Meredith, bumagsak siya. And then you followed, to which you grabbed the gavel replica, the one you also lovingly intended to give to her, and you struck her with it in the head again and again and again. Hindi ko magagawa yun! Hindi ko pinatay si nanay! Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Hindi ako mamamatay tao! Wala akong kasalanan. Pero ako yung nakakulong dito. Samantalang yung kriminal na pumatay sa nanay ko, nandun sa labas, manayang nakakagalaw. Siya dapat